Welcome po sa isa na namang episode ng Paninindigan. Isa pong biyaya sa buhay ng tao na siya ay magkaroon ng talento sa larangan ng musika at ng entertainment. Marami na po tayong nakitang nagtagumpay sa larangan ito, pero meron din po tayong nakita na nabigo. Dahil po sa hindi nila nakayanang pagtagumpayan ang tukso at ang pagsubok. Ito pong sinikap ni kapatid na Mateo Maggracia na mapagtagumpayan. Siya po ay isang OFW professional musician. Panoorin po natin ang kanyang kwento. Music is my life, God-given talent. Naging mga awit ako sa pagsamba ng kabataan sa lokal ng Pasay. And then, professionally, na-involve ako sa music. 1974, naging member ako ng banda. Ang biyayang talento ng Panginoon Diyos, naging tiket ni Kamati para makapaglakbay sa iba't ibang bansa. Isa siya sa mga OFW professional musicians na nagbibigay karangalan sa talentong Pinoy sa harap ng mga banyaga. Yung first trip ko since 1976 sa Japan. So maraming lugar sa Japan na puntahan ako. And then sa Korea, sa Saipan, Hong Kong at Taiwan. Sa kabila ng nakalulungkot na pagdami ng bilang ng mga nasisirang pamilya ng mga OFW, matagumpay namang napanatili ni Kamati na buo at payapa ang kanyang sambahayan. I met my wife nung 70s. She joined the band. Siya ang singer namin. And then we fell in love. At maganda nun, kapatid siya, iglesia siya. Kaya hindi ko na pinakawalan. Mag-asawa kami, kasama kami sa banda. Hanggang sa dumating yung time, 80s na, we decided to split na sa band at kaming dalawa na lang ang nag-travel back to Japan sa mga hotels na lang, sa mga lounge. Ako ay may 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Sa awa at tulong ng Diyos ay payapa at masaya naman sila. Yung 2 tapos na, yung bunso ko ay kasalukuyang nag-aaral ng mass comm. As of now, my wife is in Canada. Magto 2 weeks na siya. Miss ko nga eh. Musika ang isa sa mga nagpatibay sa ugnayan ng kanyang sambahayan, kaya't iningatan niya ito at pinagyaman sa loob ng halos 3 dekada. Before, ang mga banda ay plakahan. Yung bang gagayahin mo talaga yung boses, yung music. So, from folk, from rock, at pops, lahat. Pero lately, after 80s, 90s, of course, may changes na sa music. So, kami as a professional musicians, sumasabay. Nanonood ako sa mga YouTube, yung mga mahusay ng mga gitarista, pianista, magagandang melody, pinakikinggan ko yan, kumukuha pa rin ng idea. And my style, nire-rearrange ko, hindi ko ginagaya ng gusto yung isang music. I try to make it more simple at madaling magustuhan ng tao, madaling matandaan yung music ko. Ngayon, maraming magagaling ng musicians, mga bata pa, pero yung mga old school na kagaya ko ay naroon pa rin. Kung pinahalagahan niya ang ganitong uri ng sining bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, mas pinahalagahan at pinanindiganan ng musikero ang pag-iingat sa kanyang tinanggap na mga aral at kaugiliang Kristiyano. Sinikap niyang magkaroon ng malinis na pamumuhay. Maraming tukso talaga pag banda ka. Of course, naka-expose ka sa stage. Maraming mga fans. Maraming magkakagusto sa boses mo, sa performance ninyo. Aalokin ka siyempre ng inuming nakalalasing. Bilang musician, of course, Christian musician, so gagawa ka na ng paraan. Ay, no. Oh, just will be okay. Hindi ka naman nila pipilitin. Yun ang aking naging padron noon nung ako'y nagpe-perform. Mula bata ako, talagang tinatandaan ko yun. Kailangan kumapit ka sa salita ng Diyos kasi kung hindi, talagang madadaig ka. Dekada 70, sa Japan, isa si Kamati sa mga nanguna na matipon ang mga kapatid na musicians at iba pang kaanib sa Iglesia ni Cristo na nasa Tokyo.
Sa Japan noon, ang tawag noon ay committee prayer group. So ilan lang kami. Ang ginagamit pa namin yung cassette tape lang. Of course, galing sa pamamahala. Yung kanilang tinig narinig namin, mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos sapat para magbigay sa amin ng lakas para maalis yung homesick, yung lungkot. From 70s hanggang 2004 ako nagta-travel sa Japan. So yung pag-unlad, na overlook ko na yun nung pang 70s, kakos darating ang panahon, magkakaroon dito ng kapilya na ng iglesia. Nagkatotoo yun. Una sa Tokyo, tapos may mga naging kapatid na tayong mga Japanese. Dumami na ng dumami, lalo na ngayon marami na. Bagamat sa Pilipinas muna namamalagi ang musikero, patuloy pa rin ang dating ng biyaya sa kanyang karera. Habang umuunlad ng iglesia, awa ng Diyos, umuunlad din yung aking career sa music. Lalo na ngayon, marami akong bagong compositions. May mga project ako, may mga pinagawa sa aking mga music. Yung recent kong composition ay sa isang company sa US. Ang isa sa maganda kong nagawa way back 2006, pinamagatan ko itong Eternal Love. Pag tinutugtog ko yun, parang automatic, naaalala ko siya. Nagawa ko ito nung kasalukuyang nalulungkot ako at nangulila dun sa pagpanaw nga ng father ko. Pero as musician, isang kind ng music pa rin yun. Yung mga sonata na mga malulungkot. Yung melody mo from the heart, and then it will touch the hearts of others. Yung mararamdaman ng mga listener mo pag narinig nila yun, talagang mapipil nila yung spirit ng music na ginawa mo. Gaano man siya kaabala sa mga offer sa kanya, mas nagpapakaabala siya sa mga gawaing nakalulugod sa Panginoon Diyos. Music, nandoon yun, bahagi na ng buhay ko yun. Pero sa araw-araw ng pamumuhay, tungkulin kagad ang kailangan maging prioridad natin. Mula pagkabata kasi may tungkulin na ako. Hanggang ngayon, awa at tulong ng Diyos ay pinagtitiwalaan pa rin ang tungkulin bilang diakono sa lokal ng Templo Sentral. Yun ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon at nagpapatibay ng aming pananampalataya at pag-asa at sisikapin namin na matupad yung tungkulin hanggang sa abot ng aming makakaya, hanggang sa dulo ng aming buhay. Sa awit ng kanyang buhay, minsang dumating ang isang napakalungkot na musika. Ang isa sa pinakamabigat o masasabi kong mabigat na pagsubok sa buhay ko ay nung nagkasakit yung aking misis. Nagkaroon siya ng cancer. Sunshiny day, I guess that I'll be on my way. The gypsy has to leave you. Pag sinabing cancer kasi, yung mga panahon na yun, hanggang ngayon talagang critical decision. So, talagang pagsubok yun sa akin. Siyempre, misis ko, siya ang aking best friend eh. Mahal na mahal mo yun.
Mapait man ang karanasang ito, bilang haligi ng sambahayan ay nagpakita siya ng katatagan. Katatagang ang pundasyon ay ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Ang ginawa ko, panalangin kagad, Ama, ikaw nang bahala kung kalooban mo ito. Pagsubok ito, malampasan namin. Awa tulong ng Diyos, hindi siya nagpa-chemotherapy, yung mga bones kan, hindi na siya dumaan doon. Panalangin lang at pagpapanata niya at konting mga vitamins. So, awa naman na tulong ng Diyos ay nalampasan namin, naoperahan siya, nakasurvive siya. Ang maganda nun, until now, so almost 12 years na survivor siya. Una sa lahat, ipinagpapasalamat ko, ibinigay pa sa akin ng Diyos, hindi siya kinuha sa akin. Yun ang hindi ko malilimutan na sasabihin kong pagsubok sa akin, pero yung pagsubok, pag-ibig ng Diyos yan eh. La 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 Dumaan man sa ikanga niya ay ups and downs ng buhay, isang espesyal na alaala ang nagsisilbing inspirasyon niya sa pagiging alagad ng musika. During the competition 2010, doon nga sa San Juan Arena, umuulan noon, bagyo. Nung kami lang nag-perform, dalawang kanta yun eh. Isang selected piece tsaka yung contest piece. Tumigil yung ulan. So, napakasolim sa loob. And then sabi ko sa mga kasama ko, this is it na kako, ibigay na natin todo, idaman nyo na kahit umiyak kayo dyan, basta awitin natin buong puso at kaluluwa. Yung awitin natin, huwag na natin isipin kung mananala tayo o hindi. Basta give the best. Paglabas namin sa stage, medyo kinikilabutan tuloy ako. Hindi ko malilimutan yun eh. Umawit kami, mabiyaya yung awit namin. Pati yung mga judges, nakita namin, nagpapahid ng luha. Damang-dama namin yung kapangyarihan ng Diyos. So, hindi ko malilimutan yon. At of course, ibinigay sa amin yung tagumpay. Kami nag-champion noon at ang nagabot ng trophy sa amin, walang iba kundi ang kapatid na Angelo Manalo. Yung pang hindi ko malilimutan sa aking buhay, sa career sa music, sa pag-awit. So, ito'y naging bahagi ng aking career. Ngayong nagkakaedad na, hindi alam ni Kamati kung hanggang kailan siya makakakanta o makakatugtog. Pero ang natitiyak niya, sa pagiging Iglesia ni Cristo, napakahalaga ng paninindigan. Lalo na ngayon, ang panawagan ng pamamahala, ipakipaglaban natin yung ating pananampalataya. So, kailangan dun matatagding paninindigan. Come what may, ups and downs, ano man ang dumating sa buhay natin, marami yan, mga pagsubok, nandiyan pa yung mga kalamidad, nandiyan pa yung biglang magkakaroon ng problema sa bahay, sa pamilya, at iba pa, pati sa trabaho, nandiyan. Pero kailangan manindigan tayo sa pananampalataya. Pinakamahalaga yung sa tagumpay o kabiguan, kaligayahan o kalungkutan, mawala man sa tono minsan ang buhay, para kay Kamati at sa kanyang sambahayan, magpapatuloy pa rin ang himig ng kanilang pananampalataya. Bagamat nakalantad sa maraming tukso at kalayawan si kapatid na Mati sa larangan ng industriyang kanyang pinasok, ay ipinakipaglaban niyang kanyang pananampalataya bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ginamit niyang sandata ang mga kalooban ng Panginoon Diyos at ang kanyang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya, kahit siya ay naharap sa iba't ibang tukso at mga pagsubok, nagawa niyang makapagtagumpay. Magbabalik pa po ang paninindigan.